Dragon Cultivation System 13. Kabanata 13. Hari ng Ribbonfish. Tagasalin. Larva Studio Editor. Larva Studio. Little Yellow Croaker. Antas 0. Extractable Dragon Energy. 0.08. Ang gintong katawan ng banal na dragon ay nagbibigay ng isang kahanga-hangang at marilag na pag-uugali sa kabila ng pagiging laki lamang ng isang palad. Matapos sumisid sa karagatan, nakita ni Wang Xian ang isang maliit na dilaw na croaker gamit ang kanyang matalim na mga mata. Sa kaguluhan sa kanyang mukha, mabilis siyang lumubog at binuksan ang kanyang bibig upang lunukin ang isda. Nai-update ng Enbing, T. Ang mga isda ay napakaliit dito. Dahil sa aking lakas, maaari kong lunukin ang mga isda na ilang kilo ng sabay-sabay. Panipi. Hindi nasisiyahan si Wang Xian habang tinitingnan niya ang pagdaragdag ng 0.08 sa kanyang enerhiya ng dragon. Sa kasalukuyan, madali niyang lunukin ang mga isda na may timbang na higit sa 12 ng mga kilo. Bilang isang banal na dragon ng antas ng isa, ang kanyang antas ng lakas ay katumbas ng isang tao na anyo ng Wang Xian. Kahit na siya ay kasing laki ng isang palad, si Wang Xian ay walang takot kahit na nakarating siya sa mga isda na tumimbang ng higit sa 12 ng mga kilo. Sa pamamagitan ng isang haltak, si Wang Xian swam patungo sa kama ng dagat. Ang dagat buhay ay hindi kasing lalim ng lahat dahil ang araw ay maaaring lumiwanag ng diretso sa sibid. Nakita ni Wang Xian ang maliliit na isda at prawns na malayang lumalangoy doon. Sa sahig ng karagatan, may mga bato na may mga nabubuong halaman na lumalaki sa kanila at iba't ibang kakaibang gumagalaw na buhay sa dagat. Ang lawa sa paaralan ay wala kumpara sa mga hayop sa dagat. Nai-update ng Enbing, T. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Xian. Siya swam over swiftly habang inaayos ang kanyang mga mata sa halip napakalaking mackerel sa harap niya. Ang mackerel ay humigit kumulang 4 na kilo at kalahating metro. Mackerel. Antas 0. Extractable Dragon Energy. 0.8. 0.8 Dragon Energy. Ang ningning ay sumabog sa mga mata ni Wang Xian habang siya ay sumakay patungo sa mackerel. Nang siya ay halos 5 metro ang layo, nakita ng kalahating metro na si mackerel si Wang Xian na singilin dito. Ang mackerel ay bahagyang natigilan dahil naramdaman nito ang pang-aapi kay Wang Xian. Nagmamadali, sinubukan nitong tumakas. Maaari ka bang makatakas? Panipi. Ang mackerel ay nanginginig at hindi naglakas loob na lumangoy ng lumalangoy si Wang Xian na may kaunting lakas ng dragon. Siya darted out at hinaplos ang half-meter mackerel. Masyadong cool yun. Ibinigay ang aking kasalukuyang kapangyarihan ng dragon, maaari kong mangibabaw ang mga hayop sa dagat sa loob ng 5 metro. Ito ay magiging sanhi ng malaking pang-aapi para sa mga lampas sa 5 metro din. Panipi. Binato ni Wang Xian ang katawan ng banal na dragon at tumungo sa isang lugar na malayo muli. Dominate. Panipi. Dominate. Kudlit. Kasabay nito, nang makita niya ang iba't ibang mga hayop sa dagat, siya ay lumangoy at mangibabaw sa kanila. Pacific mackerel, Spanish mackerel, yellow drumfish, slender shadfish, herring at pomfret. Ang mas maliit ay laki ng palad, samantalang ang mas malaking isda ay higit sa ilang kilo. Lahat sila ay pinangungunahan niya. Sa ilalim, nakita din niya ang mga pares ng prawns. Matapos lumangoy ng 1,000 metro, libo-libong mga uri ng isda ang natipon sa loob ng 5 metro sa paligid ng Wang Xian. Kung may benta ko ito bilang pagkaing dagat, sigurado ako na makakakuha sila ng ilang daang libong dolyar. Napansin ni Wang Xian ang iba't ibang mga hayop sa dagat sa paligid niya. Kabilang sa mga, mayroong mga prawns ng tigre na mas malaki kaysa sa isang palad. Kung ang mga prawns ay ibebenta, ang bawat isa sa kanila ay maaaring magbenta ng higit sa 100 dolyar. Ito ay masyadong nasayang. Tumawa si Wang Xian. Upang madagdagan ang kanyang lakas, maaari lamang niya itong patayin. Gulp! Ang isang gintong banal na dragon ay kumala sa bawat solong hayop sa dagat sa karagatan na frantically. Kahit na ang isang isda na nasa paligid ng 1 metro ang haba ay nilamon ng kanya. Haha, nagdagdag ako ng higit sa 80 puntos ng dragon energy. Sa katunayan, ang pag-iikot ng mga hayop sa dagat ay mas mabilis para sa pagtaas ng enerhiya. Panipi. Si Wang Xian ay nag-iwas sa kanyang dragon tail na kapana-panabik at natanto na ang kanyang katawan ay lumalaki hanggang sa halos 20 sentimetro na mas mahaba ngayon. Ang mga kaliskis ng dragon ay naging katangi-tangi at ang mga dragon claws ay puno ng lakas kahit na maliit sila. Ang dalawang dragon beards ay mukhang nangingibabaw din. Ibinagsak ni Wang Xian ang kanyang katawan at nasiyahan sa kanyang pinalakas na kapangyarihan. Lumipat siya at lumayo muli. Sa puntong ito, siya ay 4,000 hanggang 5,000 metro ang layo mula sa baybayin. Ang kalapit na mga hayop sa dagat ay napakaliit pa rin. Kailangan kong magtungo sa malayo. Panipi. Sa pamamagitan ng isang jolt, si Wang Xian ay lumusot sa isang mas malayo na lugar. Sa daan, pinangungunahan niya ang iba't ibang uri ng mga hayop sa dagat at pinupuksa ang mga ito. Ang kanyang dragon energy ay nag-level din sa napakabilis na bilis. Ang tubig ay mas malalim sa unahan. Napagtanto ni Wang Xian na ang karagatan sa unahan ay halos 13 hanggang 14 na metro ang lalim pagkatapos ng paglangoy ng humigit kumulang 8 kilometro. Ang rehiyon ay mas malalim kumpara sa dati. Napansin niya ang buong rehiyon sa unahan ay natatakpan ng berde na damong dagat at maraming kulay na mga reef. Mayroong isang paaralan ng ribbonfish ng maaga. Panipi. Noon lamang, nakita ni Wang Xian ang isang paaralan ng ribbonfish na lumalangoy ng maaga na may humigit kumulang sa libo-libong ribbonfish na malapit na nakapak. Ang bawat isa sa kanila ay mahaba ang laki, at bukod sa kanila, ang ilan ay 1 metro ang haba. Ang laso ay nasa antas ng 0. Wala akong matakot, naisip ni Wang Xian ang kanyang sarili. Ang ribbonfish ay isang uri ng mabangis na isda. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na pigilan kapag hinarap ng banal na dragon. Tinitigan ni Wang Xian ang ribbonfish habang lumalangoy sa mataas na bilis. Boom! Kumilos siya tulad ng isang sinaunang banal na dragon na bumaba lamang sa karagatan. Nang sisingilin si Wang Xian, ang ilan sa ribbonfish ay nanginginig sa kanilang mahabang katawan sa takot. Ang ilan sa kanila ay gamulo at sinubukan na tumakas. Saan ka pupunta? Tandang padamdam. Panipi. Si Wang Xian ay mas mabilis kaysa sa laso sa tubig. Sumakay siya sa paaralan ng ribbonfish tulad ng isang gintong flash ng kidlat. Dominate. Panipi. Habang pinalaya niya ang kanyang kapangyarihan ng dragon, ang laso sa loob ng 5 metro ay tumingin kay Wang Xian na parang sinasamba nila siya. Wala sa kanila ang nangahas na ilipat ang 1 pulgada. Ngumiti si Wang Lian at binuksan ang kanyang bibig sa isa sa laso. Swoosh!
Matapos niyang luloko ng ikatlong laso, biglang napansin ni Wang Xian ang isang kaguluhan sa laso sa paligid niya habang ang laso sa kaliwa ay unti-unting nagbigay daan upang makabuo ng isang landas. Ano ito? Ang katawan ni Wang Xian ay nanginginig habang ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Nakita ni Wang Xian ang isang malaking laso na lumalangoy patungo sa kanya at kahit papaano ay medyo kinakabahan siya tungkol dito. Ang ribbonfish ay may mahabang katawan ng hindi bababa sa 2.5 metro ang haba na may humigit kumulang 30 sentimetro sa pinakamalawak na bahagi ng katawan nito. Ang mga palikpik sa likuran nito ay mukhang matalim. Hari ng ribbonfish. Antas 1. Extractable Dragon Energy. 88. Antas ng 1. Ito ay isang antas isang hari ng laso. Panipi. Si Wang Xian ay mukhang maingat sa buong mukha niya. Ang ribbonfish ay napakalaking isda sa karagatan. Ang isang average na laso ay mas mababa sa 1 metro, ngunit maraming mga malalaking laso. Ang isang mangingisda ay iniulat sa internet dahil sa paghuli ng isang 2 metro na laso, at ang mga isda ay kilala bilang hari ng ribbonfish. Bukod sa hari ng ribbonfish, mayroong isa pang uri ng colossal ribbonfish na kilala bilang higanteng oarfish. Ang laki ng higanteng oarfish ay maaaring tumama ng higit sa 12 metro. Sa kabutihang palad, hindi ito ang 10 metro na higanteng oarfish. Ito ay isang hari lamang ng laso, ngunit hindi ko ito malilimutan dahil ito ay isang antas ng isang isda. Panipi. Tiningnan ni Wang Xian ang matalim na ngipin ng hari ng ribbonfish. Dahil sa laki nito, nahulaan niya na maaari din niyang lunukan ito. Inayos ng hari ng ribbonfish ang mga mata nito kay Wang Xian na parang pinagmamasdan ng ilang masarap na pagkain. Kahit na naramdaman nito ang napakalawak na banta mula sa kakaibang hitsura na nasa harap nito, maaari itong magbago ng sarili kung ito ay pinupukaw ang hindi kilalang nilalang. Ito ang likas na hilig ng isang buhay na nilalang. Dapat ko itong ibagsak. Maingat na inilipat ni Wang Xian ang kanyang katawan habang tinitingnan niya ang hari ng ribbonfish na lumalangoy patungo sa kanya. Maghanda upang labanan.